kasi na lang daw yung capability ng ombudsman to investigate and file case against these sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng duplication daw ng role ng ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI? And this is to support them, no? Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre, ito ay tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito ay tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. Grabe mga kababayan, habang mas lumalalim ang investigasyon sa flood control scam, may panibagong pasabog si Congressman Toby Tiangco sa kanyang press conference ngayong araw. Ayon kay Tiangco, tila walang balak bumalik itong si Saldico matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa mga testimonya kaugnay ng flood control anomaly. Kung totoo to, nakakagulat. Kasi kung wala siyang kasalanan, bakit parang iniiwasan niya ang investigasyon? Si Orly Guitesa nga, matapang na humarap at nagsiwalat ng katotohanan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Pero itong si Saldico, tahimik at ngayon pa, mukhang naglalaho na parang bula. Dagdag pa nga ni Tiangco, dapat seryosohin ng mga ahensya ng gobyerno ang paghahanap at pagharap ni Saldico sa mga isyong ito. Hindi pwedeng basta na lang maglaho habang bilyong-bilyong piso ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan. Kaya malinaw, habang lumalabas ang katotohanan, mas lalong nakikita kung sino ang manghahandang magpaliwanag at sino ang pilit na nagtatago. Sa puntong ito mga kababayan, maraming Pilipino ang nagtatanong. Bakit tahimik ang palasyo? Bakit parang walang aksyon mula sa mga Marcos allies? At hanggang kailan tatakpan ng administrasyon ang mga sangkot sa flood control scam? Mga kababayan, kung gusto nating managot ang mga may sala, kailangan nating ituloy ang panawagan para sa transparency at accountability. Dahil sabi nga ni Guitesa, ang pera ng taong bayan hindi dapat pinaglalaruan. Sa ating chairman Congressman Plato, doon sa suportan na doon sa mga bills tungkol dito sa pag-create ng pagsasabatas ng ICI, no, para mas mabigyan siya ng mas malakas na. And hopefully before we go on Christmas break, maipasa natin to sa House of Representatives. Ano yan? Christmas gift niyo sa sambayan ng Pilipino yan? Hindi naman. Actually, ako nga sabi ko, kaya medyo natagalan dahil inobserve ko muna, no, yung ICI proceedings at yung bill na final natin is based doon sa ating observation at sa personal experience natin kung ano yung mga bagay na kailangan nila para mas magkaroon sila ng ngipin, no? Like, number one, dapat magkaroon sila ng power of contempt, no? Number two, dapat mabigyan sila ng power to file whole departure order. Number three, dapat may power sila to sequester and hold real properties and personal properties. So yan yung mga binigay natin para mas magkaroon sila ng ngipin, no? And of course, pag nakahanap na sila ng ebidensya in coordination with the government agencies like DOJ at Ombudsman, makapag-file sila ng kaso. Kong, Red Yes. Mendoza po ng Manila Times. Kong, Yes, kasi sir. may mga nagsasabi na baka daw ma-duplicate daw yung duties ng ICI at ng Ombudsman. Kasi nga po, parang you're basically just giving the ICI the same powers of the Ombudsman na parang dapat na lang daw palakasin na lang daw yung capability ng Ombudsman to investigate and file case against these sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng duplication daw ng role ng Ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI?
and this is to support them, no? Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre, ito'y tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito'y tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for this for the ICI to do its job? Like for example, 1 year, 2 years? 2 years po. Naka-specify 2 po ba years. dun sa law? 2 years po. Okay, okay. Yun lang kong thank you. Yes. Sino po ang sunod magtatanong? Sir, Yes. good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Mhm, mhm. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Okay. Isang dinagdag ko pala, buti na lang mo yan sa akin, Tina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na immunity from suit, no? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin, no? So kung ano yung nakita ko noong Senate hearing, dinagay ko na sa bill ko para pag nag-bycam, at least nandun na sa bill natin. Opo, sir. Tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Sabi po ni Kong Plato, this November ay Yes. patapusin na dito Yes, sa so House. hopefully bago mag-break for Christmas magkakaroon ng bycam at ma-approve yung bill na dumaan na sa bycam. Opo. Sir, kasama na po dun yung pagdaan sa APRO? And ito kasi kukuha na muna to ng budget dun sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. Mm-mm. But since 2 years po yung buhay nito, so next year? Yes, next Dadaan. budget hearing. Yes, isasama na natin siya sa budget for the next budget. And syempre, yung executive branch will include it in their NEP for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important. Especially yesterday, napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni Congressman, former Congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Sir, i-insist yung lawyer ni former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Meron man taong gano'n, wala ngang kaso, ayaw umuwi. Tsaka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin,
yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ako, parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado, siya pa yata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko, na may threat to life, wag munang umuwi. Parang iba yata yung advice. Yes, sir. The lawyer mentioned that kung the lawyer is afraid of vigilante No, what is the legal violence, basis? and then What is and the legal then- basis? he Wala didn't naman mention. walang legal basis mag-mention. Yung mga online post daw, sir. Hindi, that is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ng batas, no? Kaya naniniwala ako, walang provision ng batas na ganyan, no? Yan. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga accused, yung mga allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I mean, Yes, in absentia pwede, di ba? Ngayon, makompel silang bumalik. Kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na cancelahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sinabi niya yung grounds, illegally obtained, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si Saldico, no? Pero yun ang sinasabi ko, at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue, so dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are sectors that could take advantage of the anger of people. Sir, nung Infracom hearing, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former Rep. Zaldico. Ngayon po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think the legal system should catch up with him. No, it is upon the government to make sure, no, nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Saldico. Responsibilidad po niya. Okay. Yun tama. Buti na sabi mo, no? Tina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang humapres dun sa Infracom. Thank you, sir. Magtatanong pa po ba? Hi, Kuya Jerry. Isang tanong lang po. Mela po. Yes, Mela. Good morning, Kong Toby. Tanong ko lang po, kasi this weekend, a potential super typhoon may landfall dito nga sa Pilipinas at posibleng mahagip yung Metro Manila as part of as NCR lawmaker. Do you think how ready is Metro Manila pagdating sa mga ganitong kalakas na bagyo na inaasahang tatama sa Pilipinas, and how ready rin yung flood control projects sa Metro Manila? Thank you. Alam mo, yung flood control project, I mean, we cannot prepare in 3 days, no? Ang flood control projects ay talagang mga long-term projects yan, no? So, let's just see, no? Kasi nakikita naman natin iba talaga yung panahon ngayon. Minsan kahit hindi super typhoon, talagang sa dami ng rainfall, talagang binabaha. So, let us see, no? Pero napakahalaga, makikita natin kung ano yung resulta ng mga naging flood control projects for the past maybe 5 years, 10 years, no? Hindi naman kasi agarang nakikita yung resulta ng mga flood control projects. Dahil alam naman natin, in reality, ang mga flood control projects natin ay multi-year, di ba? Hindi naman napopondohan ng isang taon. Follow up lang po. Sa Navotas Yes. specifically, kasi hindi po, paano po kayo naghahanda, sir, sa bagyo po? And we're confident, no, knock on wood, siyempre, as long as ayos yung navigational gate namin, we hope to be able to manage it. No? Kaya lang naman kami nagkakaproblema ng malaki kung sira yung navigational gate. But every day, minomonitor ko, ayos naman yung navigational gate. But of course, prayer pa rin, di ba?
I mean, nature yan. Yes, meron po po. ba? Meron Hi po po, ba? Kong. Ay, Isa Yes. lang. Pwede. Kong. Bernard, oh. Yes, Ron. Kung ano yung nakausap niyo ng presidente dyan sa bill niyo na bibigyan Hindi ko pa nakausap si Presidente. Hindi pa. So kahit ayaw niya, gusto niya o ayaw niya, itutuloy niyo pa rin. I don't think, wala akong makitang dahilan bakit ayaw niya. Siya nga gumawa ng ICI. Ang ginawa nga natin dito is binigyan ng mas malawak na kapangyarihan yung ICI. Bakit naman niya aayawin, no? Ang dinagdag ko lang pala dito from the present ICI, nagdagdag pa tayo ng 2 members, no? Isang member ng academe, tsaka isang member ng NGO. At isang nakalimutan ko pala dito nung final ko to is dapat bigyan ng holdover capacity yung 3 members presently, no? Kasi nasimulan natin nila to. So pag nag-committee hearing, I will just add that na I would propose na yung 3 present members ay maging holdover capacity sila. So dadagdagan na lang ng 2, ng isang member of the academe tsaka member ng reputable NGO. Thank you. Okay na. Yes, Sir? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Kong, yun nga, mabalik lang tayo kay Saldi ko, yung sa sinabi ni Attorney Rondain. Kasi nga, parang sinasabi niya na, well, pag for corruption to take place daw po, dapat daw may damage daw sa government. And dinidiin ni Attorney Rondain na, can you prove na may damage daw sa government yung ginawa ni Saldi ko? Parang gawin I'm paraphrasing his quote. So, yung reaction niyo dun sa sinabi ni Attorney Rondain dun sa, na parang kailangan daw may damage daw sa government before corruption can be proved, especially for his client. I don't know where saan ang galing yun. No? Okay, number 1. Di ba ang corruption, pag tumanggap ka ng pera at government official ka, corruption ka agad yun, no? Number 1. Number 2, sasabihin damage to government, pinakita na nga, kitang-kita na visually sa pag-iikot ni Presidente BBM yung mga damage sa gobyerno. So ano pa natin, iintay natin damage sa gobyerno? Okay, isang malaking halimbawa, no? Oriental Mindoro, no? Makita natin, saan ka nakita na distrito 20 billion yung budget, no? Tapos may mga substandard na projects na ang contractor pa is SunWest. Number 1 yan. Yung sinabi ni D.E. Alcantara, no, na humihingi ng 20% nung una, 25% nung susunod, nung 2023 onwards, si Congressman Saldico at nagbigay siya. Hindi ba damage to government yun? Yung proyekto, mas marami sanang proyektong nagawa kung walang korupsyon na 25%. So, ang liwanag ng damage to government doon, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Nasa lang on my end. Doon po sa bill niyo po ba sa ICI, is it mandatory po ba na kailangan i-livestream yung hearings or improve the transparency framework para, of course, makita ng public kasi yung dinedemand ng public na dapat ang ICI nag-livestream ng hearings? Ay, nag-commit na naman yung ICI na i-livestream nila. Pero maganda yan, no? Buti na sabi mo, I think hindi ko yata nalagay because I already saw their statement na magla-livestream sila. Pero para mas maliwanag, we will put that in the bill at siguro may kapangyarihan lang sila magkaroon ng executive session if necessary. Okay. Thank you, Kong. Thank you. Yes. Maraming salamat po. Okay na tayo, Kong. Toby? Yes, sir. Okay Yes, na tayo. ma'am. Okay lang ako. Wala Kung pa ako. Tubi, Okay pa ako. baka lang may comment ka doon sa recommendation ng ICI na or ito nga pala yung sinasabi po ni Ombudsman Remulla na maaari nga pong maharap sa gross inexcusable negligence etong si dating Speaker Martin Romualdez for appointing nga daw former ako Bicol Representative Zaldico as head ng APRO. No, I think my interpretation of that is that as of now, yan yung maka-file pa lang nila na may ebidensya pero hindi ibig sabihin na yan lang ang ifa-file at wala na silang ifa-file na ibang kaso. Yun ang intindi ko doon sa statement na yun. Okay. Okay na po. Yes, sir. Thank you, sir. Para tapusin na natin ito, Kong. Ito tayo, pwede na.
Okay lang, may 10 minutes pa ako. Okay. Kung may tanong pa, may tanong time pa pa ba? naman ako. Kayo. Wala Person, na. hello po, Rose po sa Ayan. UNTV. Yes. Regarding po dun sa appeal nyo nga po sa DFA na cancelahin na yung pasaporte po ni former Congressman Saldico, nabanggit po kasi rin ni Congresswoman De Lima, although that is an option, ano po yun question na may possibility na questionin po yung pong ganong desisyon. Yes, I agree. I agree, Yeah. pwede question yan. And sabi ko nga, it's upon the lawyers of Congressman Saldico na questionin yun, no? Makikita lang kasi natin yung comparison, no? Yung abogado ni Congressman Saldico humahanap ng paraan papaano siyang hindi pa uwiin. Ang sinasabi ko lang, bakit nakikita na natin na ayaw umuwi, yung air assets niya dinabas na ng bansa, bakit yung side nila humahanap ng paraan na hindi siya umuwi? Hindi ba nararamdaman ng gobyerno na ayaw umuwi, ayaw sumagot? So kung nararamdaman na yun ng gobyerno, hindi ba dapat gumawa ng proactive steps para mas siguradong mapanagot siya? Di ba? Yun lang naman sinasabi ko eh. Di ba? Bakit hindi proactive yung DFA? Okay, pwedeng questionin. Eh di questionin nga nila, yun naman sinasabi ko from the very beginning, di ba? Pero para yung DFA ang magsabi ng dahilan kung bakit hindi pa pwede, hindi acceptable sa akin yun. Dahil alam naman natin, pag gumawa ng dahilan, ibig sabihin ayaw. Pag gusto, gagawa ng paraan. So bakit hindi gawan ng paraan? Di ba? Nakita naman natin in the past na ginagawa ng paraan yan. Okay, madagdag ko lang yan. Yung security risk. Di ba may mga inuwi na tayo dito na mga tao na may kaso na ganun din ang ginamit na reason, security risk, pero inuwi natin. So the same should apply to former Congressman Saldico. Pero kung umaapela rin ba kayo dun sa, for example, sa ombudsman? Kasi po, nag-recommend na po ang ICI sa ombudsman na file ng charges po si Saldico and others. So are you one with Congresswoman De Lima na pabilisin na lang yung pag-usad ng proseso sa pagkakaso para po maging, hindi na nga questionin yun pong pagkansela sa passport ni Saldico, if ever? I think they're working on it, no? I think they're working on it. Last week lang yata na ipasa ng ICI, no? Bigyan naman natin sila ng oras, no? Okay. Last na lang on my part, pwede ba ako? Yes po. Go. Okay. Alam nyo, noong November 13, sabi ko nga, I requested na i-publish sa website ng House of Representatives yung budget per congressional district at yung budget per party list at kung saan to napunta, no? And then on November 20, sumulat pa ako kay Chairwoman Congresswoman Micaela Swansing, no? Okay, now is the 15th day of my letter. Under the ethical standards of government officials, na I don't think any congressman is exempted, dapat may sagot na siya sa akin today. But as of today, walang publication doon sa website ng Congress kung ano yung budget per district, kung ano yung budget per party list at kung saan to nilagay. Wala siyang sagot sa akin, no? So that is a violation of the ethical standards of government officials. At wala pa rin pinopost. May tanong ako sa kanya doon kasi nga may 2 projects doon sa Navotas na tig 3 million na hindi naman request ng LGU, ng barangay, ng City Health, ng DPWH District Engineer, no? So bakit ba ayaw i-post ito? Ano ba yung tinatago? Yun ang tanong ko. Ano ba yung tinatago dito sa budget per district at budget per party list congressman? So kung hindi nila pinost to, hindi totoo yung sinasabing transparency. Naging transparent sa proseso ng budget, pero doon sa end result, ayaw i-publish doon sa website natin. Ano ba meron dito at ayaw ipakita? Yun. Okay na tayo on that note. Yes, Tapusin na sir. natin po itong Yes, sir. question. Maraming Yes, sir. salamat po, Kong Toby. Yes, and see you on Monday. Yes po.
At maraming salamat sa lahat ng dumalo dito sa presko na ito. Yes, thank you very much. Kung naniniwala ka rin na dapat managot ang mga sangkot sa flood control scam, i-like mo ang video na ito at magkomento na rin. Mag-subscribe na rin para sa mga susunod na update. Lagi po kayong nakakapanood sa akin. Ako po si Opinion and Reaction PH at ito ang boses ng katotohanan.